Marami ang mga tao na nagkaroon ng New Year's resolution na hindi nagkatotoo yung New Year's resolution nila. Sabi nga nila 'pag nagpaulan ng blessing ang Diyos, kailangan nandiyan ka't nakahanda ka't nakaabang ka. Hindi yung ang dami mong duda sa sarili mo. Hindi naman kasi ako materyoso. Okey na sa'kin yung simple lang, okey na sa'kin yung ganito. Kung naniniwala kang makapangyarihan ang Diyos mo, bakit lagi kang kinakapos? Bakit lagi kang kulang? Blessings will overflow. Alam nyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Our mind, parang memory po yan. Nalalagyan yan, okay, ng mga information. Just recently, sabi nga ng uncle ko pagka hindi upgraded yung memory ng computer, kahit na anong lakas nung nasa loob ng CPU mo, kung ang memory mo mababa, hindi rin siya aakma, hindi siya magko-complement. Mabagal pa rin ang computer mo. So, kailangan i-upgrade natin yung memory ng computer natin. Same with the mind. So, kaya dito, ina-attract natin dito yung mga positivity. For example, gusto mo ng brand new sasakyan next year. Gusto mo makabili ng bahay next year. Gusto mo nang maging smooth ang business mo next year. Gusto mo na magkaroon ka ng maraming milestone or maraming achievement next year, or yun ang talagang goal natin o yung mga goals natin sa buhay natin. Gusto mong ma-achieve yan. It all starts in the mind. Nag-uumpisa yan sa isip natin, di ba? Kailangan may pagsimulan yan, yung mga bagay na iniisip mo, para magkatotoo siya at mag-uumpisa yan sa iniisip natin. Our mind, meron niyang dalawang part, no? Conscious and subconscious mind. Conscious mind is yung nakikita mo. What's happening with you, yung critical thinking mo, that is conscious mind. So, kung ano yung mga nakikita mo, na-observe mo, nagiging analytic ka sa mga bagay-bagay, nagwo-work yung conscious mind mo. Yung defense mechanism mo, that is part of your conscious mind. Ano naman yung subconscious mind? More on sa memory ito. Hindi mo siya nakokontrol. Ang conscious mind mo kasi nakokontrol mo Ang subconscious mind kasi hindi siya nakokontrol. So, ibig sabihin, nasa memory mo, kung ano yung naging ugali mo ngayon, yan yung naitanim sa subconscious mind mo. Kung paano ka nagre-react, yan yung nasa subconscious mind mo. Kung paano ka nag-iisip, 'di ba? Kung paano yung way of thinking mo sa mga bagay-bagay. Kung paano ka nagkaroon ng critical thinking. Meron naka-store na memory diyan sa subconscious mind mo. So, ano ba yung mga naka-store? Meron po tayong kung bakit maraming mahirap at maraming mayaman, it is all because kailangan maintindihan natin kung paano nagwo-work tayo bilang tao. Kung gaano ka-powerful yung binigay sa atin ng Diyos na isip na kung saan pwede natin i-control ang buhay natin. May control tayo sa buhay natin. Kaya nga tayo binigyan ng isip And that is totally biblical. Kaya ka binigyan ng isip para makapag-isip ka, para makapag-desisyon ka, maisip mo ang masama at mabuti. Kaya ka binigyan ng isip. So, ibig sabihin, may mas malalim pa doon. Kung bakit hirap ka sa buhay mo or you are experiencing so many challenges, so many difficulties, so many trials in life, and maybe hindi naka-align ng pag-iisip mo, papunta doon sa abundance, papunta doon sa tagumpay, papunta doon sa pangarap mong negosyo, papunta doon sa pangarap mong bahay, papunta doon sa pangarap mong kotse. Kailangan totally aligned ka dun sa pangarap mo, aligned ka dun sa dreams mo, aligned ka dun sa goals mo. And yun yung goal namin this 21 days. For us to create a habit na nakakapag-isip tayo daily ng positivity, and when you actually created that habit of positive thinking, positive mindset, positive outlook in life, you can actually attract anything you want in life. Sino rito yung gusto na magkaroon ng unlimited winnings this 2022? Sino rito yung gusto magkaroon ng unlimited progress this 2022? Sino rito yung gusto magkaroon ng unlimited opportunity this 2022? All of us wanted na mangyari sa atin yan. Kumbaga, kailangan mag-umpisa yan sa atin, sa isip natin. Diyan natin uumpisahan yan. We will set the track. We will set the way. Tayo gagawa ng daan. Tayo ang may control sa buhay natin. So, kailangan may pinag-uumpisahan yan. At ang magiging umpisa niyan, itong 21 days na gagawin natin, dyan natin bubuin. Dyan natin uumpisahan kung ano man yung gusto natin mangyari for the next year. Marami ang mga tao na nagkaroon ng New Year's resolution na hindi nagkatotoo yung New Year's resolution nila. Why? Yearly, may New Year's resolution tayo. Yearly, meron tayong gusto mangyari sa buhay natin. Pero after ng putukan, January 1, January 2, hindi ka nagiging consistent. Why? Hindi ka kasi nakapag-build ng habit.
So, kailangan mo mag-build ng habit, kailangan mo magkaroon ng buto sa subconscious mind mo na eventually tutubo yan. Bakit ba tayo apektado? Bakit ba ganito ako mag-react? Bakit ba ganito yung ugali ko? It is all because doon sa mga nakatanim sa subconscious mind natin na full of trash and full of negativity. Paano nabuo yan? Meron po tayong tinatawag na core beliefs. Ibig sabihin ng core beliefs, ito yung mga bagay na pinaniniwalaan natin sa sarili natin. That you are not good enough. Na hindi mo kaya ito. Na hindi ito bagay sa'yo. Hindi mo deserve yung mga magagandang bagay sa mundong to. Hindi ka para dito. Yun yung paniniwala mo. Kumbaga, masyado kang naapektuhan ng mga tao, ng mga sitwasyon at ng society at ng kultura ng bansa natin. Kung bakit yun lang ang naiisip mo, parang hindi naman yata ako deserving yumaman, Sir Raymond. So kung yan ang naiisip mo, we have a big problem. Hindi ko naman talaga gustong yumaman, ang gusto ko lang makaraos sa buhay. Pero maniwala ka sa akin, gusto mo rin umasenso. Nawala lang talaga sa paniniwala mo sa sarili mo. Blessings will overflow when you truly align yourself sa blessing. Ulitin ko po blessings will overflow if align ka sa blessing. Bakit? Kung bakit mailap sa'yo ang blessing, hindi ka kasi nakasentro sa blessing. Bakit? Pagkagising mo, bakit ba ganito? Kulang ako ng ganito. Kawawa naman ako. Kasi ganito. Kasi ganyan. Kasi ganon. Those are mga victim thoughts na naiisip natin on a daily basis. Sir, totoo ba ang positive thinking nakakatulong para umasenso ang tao? Maybe it's not true, pero I'm pretty sure ang negative thinking hindi nakakatulong sa'yo. So, marami na kasing proof na nakakatulong yung good vibes na nakakatulong yung may mga kasama kang nag-a-uplift sa'yo. Itong community natin na to, it is designed for that. Na may magsasabi sa'yo outside ng webinar na to. Wala namang magsasabi sa'yo, uy, yung pangarap mo, 2022 magkakatotoo. Maniwala ka, corny pag-usapan yan. Pero dito, yun ang pagkukwentuhan natin. And actually, I wanted na i-involve kayo. Let's interact. You can brought up your small winnings. You can brought up yung mga positive na nangyayari sa'yo. You can share your good vibes, your good experience on a daily basis here. At makikinig sa'yo yung mga kasama mo at sasabihin nila sa'yo na magtutuloy-tuloy at mangyayari pa yan. So, suportahan natin ang bawat isa. Kasi sa labas ng webinar na to, sa labas ng 21 Days of Abundance, corny pag-usapan yan. Pero dito, we are actually building it. Nagbi-build tayo ng community. No? Yes, hindi tayo mawawala ng mga challenges. But you can all handle it. Yes, marami pa ring negative na mangyayari sa'yo kahit puro positibo na yung naiisip mo. Pero you can handle it. Kasi alam mo, magiging positive ang outlook mo sa buhay mo. Ang dami na inatake ng anxiety, ng depression because of the pandemic at ngayon medyo lumuluwag na, masaya ka na naman at nag-e-enjoy ka na naman sa buhay mo. So ibig sabihin, papaganda buhay, hindi papasama, no? Papaayos. Kaya kailangan salubungin natin talaga yan. Hindi po pwedeng, ito na, bumubukas na ang ekonomiya, bumubukas na ang mga opportunity, hindi tayo makasalo. Sabi nga nila pag nagpaulan ng blessing ang Diyos, kailangan nandiyan ka't nakahanda ka't nakaabang ka. Hindi yung ang dami mong duda sa sarili mo. So tanggalin natin yung mga wrong beliefs natin sa sarili natin. And I'm telling you, you are beautiful, you are great, you are magnificent, you are wonderful, you are successful, you are a millionaire. I'm telling you that. Sir, nakakakilabot naman yung sinasabi mo, baka magkatotoo. At magkakatotoo nga yan. Parang COVID-19 yan Pag pinasok mo sa sarili mo yan, it can affect your whole body. It's like a virus na pag pinasok mo sa sarili mo yung positibong pag-iisip, maapektuhan yan yung buong katawan mo. Gagalaw ka, mag-iisip ka, magdidesisyon ka, base doon sa enerhiyang nagfo-flow sa katawan mo. And same with negative things. Pag pinasok mo sa isip mo yan, nagduda ka sa pwedeng mangyari sa'yo, nagduda ka sa maraming bagay na sa palagay mo, hindi mo kaya, maapektuhan yung resulta mo. Maapektuhan yung buong katawan mo. So I want all of you guys to become successful this 2022. Hindi naman kasi ako materyoso. Okay na sa akin yung simple lang, okay na sa akin yung ganito. In the first place, bakit ba ginawa ng Diyos yung mga material na mga bagay na yan? Of course, for you to appreciate it. Diba? Bakit ba kinrate ng mga, sabi kasi ng marami kasi na ako naririnig, hindi kasi ako materialistic In the first place, bakit nagkaroon ng mga material na bagay na yan? At bakit na-appreciate ng mga mata natin yan? Bakit na-appreciate ng mga damdamin natin yan? Kasi design yung mga material na yan para makuha mo. Diba? Kung naniniwala kang makapangyarihan ang Diyos mo, bakit lagi kang kinakapos? Bakit lagi kang kulang? Di ba siya yung makapangyarihan sa lahat?
Ang problema kasi sa'yo, wala kang faith. So we have to really change our mindset and our thinking.